Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Sa programang pinulungan ng palaman, tungkol sa mga gawad, pagpapakako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapakot ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang kapagkaking balita si Boyet Guillermo. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon.
Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pagtutulutan ng talaman upang managawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11 ng umaga hanggang 12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang kapagkakit balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide, narito naman po tayo sa isa na naman pong edisyon ng ating programa. Araw po tayo ng Lunes. Yan, unang araw ng linggo ng ating pagtatrabaho. Kaya kinakailangan natin ang araw na ito ay ating pong pasiglahin. Kaya ang ating introduction, masigla para masiglang dumadaloy ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko narinig, kaya kaya tayo magsipag-sipag. Magsipag-sipag sapagkat talaga naman po ilang araw na lamang po, ilang araw na lang, siguro nasa na ho tayo 24. Tayo ho ay nasa 23 lang. 23 yan, October 23, 2023. At ilang araw na lang yan, ito at saka 25, 32 na lang. 32 days na lang yata yan, Pasko na. Ay nako naman, talagang hindi mapipigilan ang araw ng ating mga bata. Sila ang sikat. Sila ang sikat sa araw ng Pasko. Sila ang paldo. Ang mga ninong, ninang ay sila ang malalagasan. Malalagasan. Kaya dahil nakaraan, ilang taon nang nakaraan ang pandemic, at walang kinita, sininong, sininang, kaya pas muna. Natatanda ng mga ang mga inaanak yan, nakalista. Nakalista na yung taon na yan hindi kayo nagkita sapagkat
hindi maaaring magmano ng mga panahon na yon. Hindi pwedeng magmano sa ninong, sa lola, kay lolo, kay ninang, kay ate, kay tita, kay tito. Hindi pwede ng mga panahon na yon magmano, kaya ang Pasko natin noon, ang Pasko natin mga panahon na yon talaga naman pong nakaka yan yung tugtog ng mga panahon na yun. Alam? Nakakalungkot. Yung mga panahon na yon na pandemic. Walang pera. No? Walang pera ang mga tao. Nakakulong ang mga tao. Ngayon na lamang. Ngayon na lamang nakakabawi at tiyak. Tiyak, kaya't masayang-masaya ang mga bata dahil pinaghandaan talaga yan. Tsakyo, pinaghandaan ang mga ninong at ninang ngayon dahil gusto rin naman nila. May mga ninong naman din na gustong bumawi. Nauunawaan nila yan noon. Alam natin, ang Pasko ay para sa bata, kaya, ayan, tsak yun paghandaan kayo. Manalangin kayo na manalangin, bata. Mga bata, magdasal kay Ninong, pagdasal si Ninong, na buo ang matanggap na bonus. Bonus. Yan, kailangan matanggap. Kumpleto ang bonus para ang aginaldo ay hindi makalimutan. Alright, ito ding mga panahon na ito, ay bago ang lahat, ay araw ng Lunes ngayon. Ang ating mga kababayan ngayon, sabi nga natin, nagsisipag sa pagpasok sa trabaho. At itong oras na yung ating programang ito, ito yung tinatawag na, ang tawag dito, rush. Yan, rush hour. Kaya, sa mga sandaling ito, wala man tayong report mula sa mmdatraffic.com. Malamang sa alamang, ay talagang traffic. Normal yan sa buhay natin. Noong panahon na pandemic, talagang walang ka-traffic dahil ang mga sasakyan noon may COVID-19 din. Pating mga gulong, baka kumapit doon, binobombahan ng ano ba yung pinambobomba nila sa gulong? Tubig ba yun o insecticide? Or anong ginagamit natin, no? Alcohol? At saka diba? Mga gulong, pagpapasok sa mga ibang lugar, no? Talagang i-inspectionin. Inspectionin. At baka kumapit sa gulong yung COVID-19, kumakapit sa gulong, Bakit kumapit siya? Kung kumapit siya doon, patay na siya. Dahil nagugulungan siya. Di ba, no? Habang nagugulungan siya, nasasagasaan siya. Ang bigat ng, halimbawa, sabihin natin, 10-wheeler truck yan. Kung kumapit yung gulong, kumapit din yung COVID-19, di durug-durug siya, di ba? Pipit na pipit siya. Di ba? Pero, di ba, binobombahan, natatandaan niyo yan? Paliliguan. Libre yung nung panahon na yun, libre ang car wash. At ang pinanliligo, alcohol. Alcohol ang pinanlili ang pang car wash noon sa mga sasakyan,
Yung panahon ay talaga naman pag aalalahanin mo, sasariwain yung mga panahon na yun, ano? Nakakatakot. Oo, nakakatakot at parang bang katapusan na ng mundo. Ano? Dami-daming namamatay. Ano? Parang ano na lang, di ba? Napaulat na sa mga ano di ba? Sa mga funeraria, no? Ang daming patay at hindi ma-claim, no? Hindi ma-claim. Yung iba sinusunog. At nakakalungkot din mga panahon na 'yon. Ang pamilya, di ba? Hindi makita yung kanyang mahal sa buhay na nalagutan ng hininga. Oh, namatay. Hindi maaaring iyakan. Hindi maaaring mahipo dahil malilipat daw yung COVID-19 sa kanya. Kumbaga sa ano, tatalon. Oo. Ano, malilipat. Kaya ang mahigpit ang mga panahon na 'yon. Oo. Para hindi kumalat ang COVID-19. Ano? Oo. Pero bigla na lang pagpasok ng eleksyon, no? Pagpasok ng eleksyon, natakot ang COVID-19. Biglang na, di ba? Nawala ang COVID-19. Yun lang pala ang gamot. Kahit anong gamot, hindi pwede nun eh. Kailangan paturok ka eh. Kailangan bakuna. Mas matindi pala yung bakuna, no? Ay, mas matindi pala yung eleksyon kaysa sa bakuna. Ano? Ano? Yun lang pala. Hanap tayo ng mga gamot noon. Diba? Hanap tayo ng gamot. Kung ano, makakaluna. Dahil sa dami na ng mga namamatay. Ano? Yun pala. Eleksyon lang pala ang gamot para malusaw. Mawala ng tuluyan ang COVID-19. Yan. Alright, sabi ho nga natin, rush hour ngayon. Syempre, sa programa natin, hindi nawawala yung medical mission. Namimigay ho kami rito ng gamot para sa mga taong nakakalimot. Ano po ang gamot na yan? Ang pangalan po ay Paalala RX. Yan, Paalala RX. Mga kababayan, narito na, pila na ho kayo sa ating gamot na pinamimigay. Ingat-ingat po, Ingat-ingat. Ayan. Ingat-ingat po ang bawat isa sa inyo pong pag-uwi sa mga, ayan na naman po tayo. Oo. Mababanggit ko na naman dito yung mga jeepney driver talaga. Mga jeepney driver talaga. Subukan po ninyong obserbahan ang ating mga jeepney. Habang, huwag kayong sasakay ng jeep. Imodla kayo, halimbawa, naka-e-bike kayo, at subaybayan nyo ang dyan sa lugar ninyo kung papaano ang kanilang pang-araw-araw. Pansinin nyo, obserbahan nyo yung pang-araw-araw nilang biyahe, kung papaano sila namumuhay, namumuhay sa karsada. Oo, kung papaano sila pumipikap at nagbababa ng pasahero nila. Samantalang ang mga pasahero, dyan sila nabubuhay. Diyan sila kumikita, pero mapapansin ninyo para bang walang halaga sa kanila ang kaligtasan ng ating mga pasahero. Kaya pansinin po ninyo, baka sabihin po ninyo, ako ho dito ay hindi na ako sinisingle out natin ang mga, hindi po, ako ho rito ay gusto ko lamang po na makarating doon din sa ating mga driver ho ng jeep na
baka walang nagsasabi sa kanyang mali yung pinaggagawa niya. Kaya patuloy niyang ginagawa. Kaya kami rito ay yun, nagpapaalala, bahagi ng programa yan sa isang mamamahayag, bahagi ho yung bahagi ng kanyang trabaho na magpaalala. Yun lang naman ho, magpapaalala, mangangalampag para magising ang isang tao. Hindi ho kami galit. Hindi po kami galit. Ngayon, kasi nasa sa inyo pa rin po naman yan eh. Kami kahit magnganyaw-nyaw kami na magnyaw-nyaw dito sa broadcast namin, kung ayaw mong pakinggan, wala kaming magagawa. Hari ka ng sarili mo eh. Di ba? Walang makakatigil sa iyo kung ano ang gustuhin mo. Oo. Ikaw ang masusunod sa sarili mo kung ikaw ay makikinig o hindi sa payo ng kapwa mo. Ano po? Yan ang malinaw. Kami, tagapagpaalala, lagi kaming mamumuna ng mali na gawain ng ating kapwa. Tayo po ay nagtutuwid, nangangalampag, nanggigising. Kaya nga kita nyo, may mga programang, Hoy! Gising! Yan, si Mr. Ted Pailon, ng aking idol. Idol and my boss. Si Ted Pailon. Naging bahagi po ako kasi ng naging bahagi po ako ng kanyang programa. Public service. Naging bahagi po ako. At ako ho ay naging exclusive. Exclusive niya po ako. Correspondent. Ako yung correspondent po sa kanyang segment na Handog Kapatid Project. Naalala niyo yan? Yung Handog Kapatid Project sa DZMM, ABS-CBN, DZMM. Ako po ay naging bahagi doon. Kaya nakasanayan ko rin ho na pinakasanayan ko na yun. Kaya nga't meron akong ganitong programa. Public service. Hindi na ho maalis sa amin yan. Yung pagtulong. Pagtulong sa ating mga kababayan. Itong ginagawa namin din ay bahagi na rin na aming pagtulong. Yan yung pagpapaalala sa inyo. Pagpapaalala sa mga driver na nakakalimot. Nakakalimot na sundin ang mga batas sa trapiko. Kaya kayo po, ayan, nawala yung aking monitor dito. Kaya kayo, wag niyo pong ikagagalit. Wag niyo pong ikagagalit na kami po ay namumuna. Sinasabi nga namin, pinupuna lang namin kayo. Kung ayaw niyo kaming pakinggan, wala kaming magagawa. Kung ayaw niyo kaming sundin, wala kaming magagawa. Kami, yun lang ho. Talagang hanggang sa matuto kayo, at sundin ninyo yung aming mga payo o kaya yung aming mga paalala, yan, doon tatahimik. Hindi ba? Ganun yun eh. Teka muna, nawawala yung aking, bakit ba nawala yung aking, yan. Nawala ang aking, nawala ba tayo? Tingnan mo nga, tingnan mo sa nila. Tingnan mo. Nawala ba? Nawala, tingnan mga mo. Ayan.
Okay na? Oh, nawawala lang. Oo. Ayun, oh. Internet natin. Dun mo muna si LDT. Okay. Alright. Yan. Oy, paumanhin po, no? Medyo humina ho ang aming signal, ano ho? Humina. Kaya paumanhin ho, bigla ho tayong nawala sa ere. Pero ngayon, andyan na. Bumalik na po tayo. Yan. Salamat po. Salamat sa komunikasyon. Ayan, at tayo ho ay bumalik ho. So tuloy po tayo, no? Ayan. At dako na po ako sa ano ho natin, sa ating pong pagtalakay naman po sa ibang ating usapin, ano? Ayan. Balik po tayo. Ito nga pong election ho tayo, ano? Malapit na ho, eh. Ilang itong barangay at SK election. Aba, 1, 2, 3, 4, 5. Ano? 5 araw na lang po sa Saturday, 28. Yan ay tapos na ho ang kampanya. Ano ho? 29 29 hanggang 29. Kung di tayo 29 yan, 29. So, meron pa hong 5 araw na lang. 5 araw na lamang po. Kasi ho, ang 29, Sunday po yan. At yan ho ay araw ho yan. Yan yung liquor ban. Dahil despedida. Liquor ban ho yan hanggang election, October 30. No? Kaya magtatapos ang campaign period ng mga kandidato. 28 hanggang 29. Ano po? Yan 29, wala nang kampanya. Kaya wag na mga kampanya, gapangan na lang, gapangan na lang. Ayan na. Bahay-bahay. Kayo po mga kababayan, kung kayo ay may nakikitang nagkakabigayan na, nagkakaabutan, yaan ho ay maaari nyo hong ireklamo. Pwede ho ninyong i-report yan sa COMELEC, kunan ho ng video at huwag ho kayo mag-aalala, hindi ho kayo ilalantad ng COMELEC kung sino yung nag-report. Sa mga pangyayari ho ngayon sa ating mga kandidato, yung pagpapadala ng mga COCOS order, subpoena dahil sa nilabag ang eleksyon, yaan ay sa tulong na rin po ng mga residente, sa tulong na rin po yan ng mga kabarangay natin, mga botante, yan. Sila ho ay nagre-report, nagsusumbong, kaya pag ganyan po,
action agad ang COMELEC, i-verify, iimbestigahan, kaya dumami, di ba? Maraming napadala ng show cause order at ng subpoena. At malamang sa malamang, sila ay ma-disqualify. Oho. At kung natatandaan ninyo, naglabas nga ng listahan ng COMELEC, di ba? Kung ilan ang kanilang napadala o nabigyan ng show cause order, umaabot na ng kulang-kulang 7,000 na mga kandidato. Sa iba't ibang posisyon sa barangay. At nasabi rin, ilan ang nakalusot, ilan ang nakapagpaliwanag, ilan ang maaaring ma-disqualified. Ano? Kaya ganyan ang ating eleksyon. Sa ngayon ay pinipilit nga ng COMELEC, no, na sundin ang kanilang mga itinakdang mga patakaran sa ating halalan upang maging maayos, malinis at makatotohanan ang eleksyon. Ano ho? Yan. Kaya mga kandidato, kayo po ay sumunod na lamang sa mga patakaran na yan nang hindi kayo nalalagay sa alanganin. Ano ho? Marami na. Kaya itong itong kampanya, meron na nga rin hong sa pangangampanya, meron na rin hong mga poster na nakita ang COMELEC na naka-display o nakasabit sa hindi designated area. Nakita sa puno, nakita sa poste, nakita sa kuryente. Kaya dinaklas ng COMELEC at ipatatawag yung kandidato. Hindi ho katuwiran sa COMELEC na hindi ikaw ang naglagay niyan. Kalaban mo, dapat dapat kumilos ka. Kalaban mo man yan o hindi, kumilos ka, tanggalin mo. Kasi ikaw at ikaw pa rin. Kasi mukha mo nakabalandra doon eh. Kaya kung kayo naman din na katunggalin ninyo ang nandoon, di po pwede mo rin namang isuplong yan. O dito may mga kandidato, may mga poster na nakaano sa hindi designated area, pwede mong i-report. Para maging patas nga kasi gusto nga maging patas ng COMELEC ang eleksyon. Walang gulangan, walang parents candidate. Parents candidate sa Tagalog ho, magugulang na kandidato. Walang epal. Yan ang tawag ng COMELEC. Sa mga matitigas ang ulo na kandidato, epal. Sa akin ho, mas magandang tawag ko sa inyo, parent candidate. Tagalogin mo lang ho yan. Magulang na kandidato. Diba? Alright. So, ayan, dahil nga ho, papalapit na rin papalapit, ay talaga minomonitor ng COMELEC ang mga kandidato. Kung sino-sino talaga yung matitigas ang ulo. Huwag ho kayo magmatigas ang ulo. Huwag kayo magmatigas. Seryoso. Seryoso ang COMELEC na dapat sundin ang eleksyon. Seryoso. Alright? At nababanggit nga natin, ilang araw na lang ang eleksyon, kaya rin naman tumataas din po. Dumadami din po ang mga lugar na inilalagay sa tawag diyan, mga lugar na nilagyan ng color coding. Isinailalim sa color coding. Kapag red, sa category, red category, yan ho yung
talagang mainitan ng eleksyon. Oho. Pag sinabing ganyan, meron hong nabubuwis ng mga buhay ng mga kandidato. Kung natatandaan ninyo, di ba? Sa Abra. Oo, sa Abra, sa isang barangay doon. Nako. Matapos na tambangan ang tatakbong kapitan na sundan, pinagbabaril din ang isang kagawad at meron pa rin napaulat din na kinidnap ang asawa ng tatakbong kagawad. Matapos na mapaulat ang mga ganong insidente, abay, ang dami hong nag-atrasan. Dami hong nag-atrasan ng mga kandidato. Hindi lamang po yan. Maging ang mga guro umatras dahil ang mga guro ay may kaugnayan doon sa mga kandidato. Kasi siyempre, di ba, iiwas na ho sila. Iiwas na at mapaghinalaan sila na kumakampi. Di ba? Doon sa kandidato. Kasi po, kinakailangan talaga rito sa ating eleksyon na ito ay non-partisan eh. Wala hong maaari rito makisangkot na iba. Mga politiko, mga konsehal, hindi ho sila maaari rito makisangkot eh. Although, nangyayari ho yan. Dahil nagpo-cortical ho ang grupo-grupo. Yung mga kandidato, pupunta kay konsehal, pupunta kay vice mayor, pupunta kay mayor, kay governor, kay board member, hihingi ng suporta. Oo. Humingi ng suporta. Oo. At doon, sasabihin na nag-donate. Nag-donate si konsihal. Pero lumalabas na bata-bata na sila. Pag ganyan ho kayo, humingi kayo ng suporta sa politiko, naturalmente, ginastusan ka niyan. Abay, ikaw na ngayon. Oo, pag nanalo ka, wag mo siyang pababayaan dyan sa barangay mo. Yan ang nagiging kapalit. Hanggang sa manatili yan at hindi naman lagi panalo yung konsehal na susuportahan mo. Pag natalo yan sa lugar mo, at ikaw ang kinuha niyang coordinator, ikaw ang campaign manager niya at siyempre pag campaign manager may budget po yan. Di ba? May budget yan. Natalo. Ano ka ngayon? Nalalagay ka sa alanganin, di ba? Naku, natalo si konsehal dito sa barangay ko. Ginawa ko naman lahat. Yung budget na binigay niya sa akin para sa mga meeting, pinakawalan ko naman lahat. Pero natalo. Bakit natalo si konsehal? Natalo si mayor. Grand slam pa naman. Di ba? Mga ganyan. Alam nyo ba yan? Alam nyo yan. Kasi hindi na ho tayo mga bagito sa politika. Alam na alam ho natin yung mga ganyang nangyayari pag panahon ng eleksyon. Kaya tayo ho, matatanda na sa eleksyon. Dapat naman ho, pairalin natin yung tama na. Pairalin ho natin yung nararapat. Yung mga nararapat. Wag na ho tayong sumabay sa agos. Ituwid na ba, kumbaga? Ituwid na ho natin yung mga maling nakagisnan ho natin sa politika, sa eleksyon. Ituwid po natin para ho maging maayos. Maging maayos po ang takbo ng eleksyon. Kaya tayo ho, nasa atin ho, mga kababayan, yung ating mga
Ay, teka muna, tayo lumalabis na naman po, no? So, ayan o, ayan o, ay ating mga paalala lamang po sa inyo po. Bago lahat, babati mo muna tayo. Aba, present lahat ng ano ko, pamilya ko. Ganyan ang ano, ganyan ang pamilya, suportahan. Mga apo ko, ayan, si Noni, ay Noni, at saka si Dangel Guillermo. O si G. Laureño habang nasa studio. Yan, nakamonitor. O. Ako nga, nag-aalaga ng may COVID. Di naman ako nagkaroon. Wala pang face mask. O, tingnan nyo na, si G. Laureño, nag-aalaga. Nag-alaga raw siya ng COVID-19. Nag-alaga ka, no? Pinalaki mo ba? Malaki na nga ba ngayon? O ano? Ano nang ano niya? Status niya ngayon? Okay! So, ayun. Nais ko rin na dugtong pala. Bago tayo tungkol pa rin ho sa eleksyon, ano? Mahigpit din po ang mahigpit din po ang COMELEC sa vote buying. At yan ho ay kanila din hong masusing bibigyan ng solusyon. At ang GCash po, yan, sumuporta po sa COMELEC. Oo. Ang GCash ho ay sumuporta sa COMELEC para hindi po magamit ang e-wallet, ano? Kasi sa vote buying maaari ho lang mag-transfer ka ng pera para sa boto. So, vote buying po yun. Ang GCash po ay sumuporta ho na para hindi mangyari ho, para hindi rin ho makapag-vote buying ang mga parents candidate, yung mga magugulang na kandidato. Ang sabi ho ng GCash, ayan, kaisa daw po ang GCash para sa mga clean and fair election. Ang kanila pong send money services ay pansamantala nilang lilimitahan mula October 20 hanggang 31, 2023. Kaya kung tayo daw po ay magpapadala ng pera, ayan, sa araw na yan, yung October 20 hanggang 31, yan ay limitado. Kaya wag ho kayo magtataka. Sapagkat yung ginagawang paglilimita ng GCash para ho maiwasan ang pagbili ng boto. Kasi ho, kuminsan, di ba? Ang dali-daling, GCash mo na lang, ito number ko. Yan. Kaya yung kanila, ay hanggang November 1 ho yan. November 1. Wala, mahihirapan ho tayo magpadala ng pera. Dahil ang GCash ay nakikiisa at tumutulong sa ating pong COMELEC para makontrol ang pagbebenta ng boto. Kaya't hindi kayo makakapagpadala. Yan, Alright, so dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. At narito na ang ating mga ulo ng balita. 6 na bilyong pisong pondo para sa walang gutom 2027 flagship program ng Marcos Administration. Aprobado na ng Department of Budget Management! 2 barko ng Armed Forces of the Philippines binangga ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal! NTFWPS tahasang kinundina ang ginawang pagbangka o pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Pilipinas hindi titiklop sa China sa harap ng coalition incident sa West Philippine Sea. Makabayan Black Sulon, pinamamadali ang pamahalaan sa pagdevelop ng Pag-asa Island at pagtatayo ng permanent structure. Kamara, sinimula na ang investigasyon sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Department of Trade and Industry, inaasahan na malaki ang maitutulong ng pagsuspinde ng pass-through fees upang mapababa ang presyo ng Noche Buena item. Palo ng taas presyo ng produktong petrolyo, lalatay sa Marte. Mga OFW, pinayuhan ng pamahalaan na lumikas habang hindi pa malala ang tensyon sa Southern Lebanon. Dalawang crew patay sa dalawa na nawawala sa sunog sa barko sa Batangas City. Manila Mayor Lacuna, hinimok ang publiko na maagang magtungo sa simenteryo. Just do it! Joint aerial exercise ng Japan, US at South Korea sinimulan na! Naaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang 6 na bilyong pisong pondo sa Walang Gutom 2027, ang flagship program ng Marcos Administration para sa susunod na taon. Sa news forum na inorganisa ng Presidential Commission o Presidential Communication Office o PZO, sinabi ni Department of Social Welfare and Development or DSWD Undersecretary Edu Punay na ang halagang ito ay ang budgetary requirement ng DSWD para sa susunod na taon. Hanggang kalagitnaan anya ng taon sa 2024 ay magpapatuloy o tuloy-tuloy ang pilot implementation ng programa. Ayon kay Punay, target ng DSWD ang 3,000 pamilya sa 5 pilot site. Ito ay ang Tondo sa Manila, Dapa sa Siargao, San Mariano sa Isabela, Garchitorena sa Camarines at Parang sa Maguindanao. Ang mga lugar na ito ay natukoy ng partner implementer ng DSWD na United Nations o UN World Food Program. DZWG. Binangga ng 2 barko ng China o China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang 2 barko ng Pilipinas na magdadala ng mga supply sa mga tropang naka-istasyon sa Ayungin Shoal. Nagsagawa ng rotation and resupply mission ang naturang barko ng AFP sa BRP Sierra Madre nang mabangga ito ng vessel ng Chinese Coast Guard na CCGB 5203. Binangga din ang Philippine Coast Guard vessel na MRRV 4409 ng Chinese Maritime Militia vessel na CMMB 00003. Iginit ng CCG na legal ang pagharang nito ng illegal na pagbiyahe ng construction material sa BRP Sierra Madre. DZWG. Mariing tinundi na ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang mapanganib na blocking maneuvers ng Chinese Coast Guard vessel sa Armed Forces of the Philippines contracted indigenous resupply boat. Ayon sa task force, ang pagbangga sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay patunay sa pagbaliwala ng China sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS.
Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea, COLREGS, at ang 2016 Arbitral Award. Matatandaan kung alas 6:04 ng umaga kahapon nang magsagawa ng regular and routine rotation ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ang resupply boat unay sa May 2 nang binangga ito ng Chinese Coast Guard vessel 5203 o CCGV 5203. Sa kaparehong RORE mission, muling binangga ng Chinese Maritime Militia vessel ang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng insidente, matagumpay namang nahatiran ng supply ang tropa ng pamalaan na nakaposte sa BRP Sierra Madre, Ayungin Shoal. Hindi matatakot ang Pilipinas sa China sa harap ng panibagong insidente ng salpukan ng Chinese vessel at Philippine vessel sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, ipagpapatuloy pa rin ang resupply mission para sa mga sundalong nakaposisyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng mga panghaharas ng China. Nanindigan rin ng National Security Council o NSC na lehitimong aktibidad ang resupply mission sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay na rin sa international law. Kaugnay nito, muling iginiit ng NSZ na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at walang karapatan dito ang China. Tatanggap tayo ng buwan naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, Palasyo. Ikakampanyang makuha ng Pilipinas ang non-permanent seat sa UNSC. DCWG Patrol Report! Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga, Danner, sa Ditkalye. Kasamang Boyet, kakampanya ng Presidential Communication Office o PCO ang hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng non-permanent seat sa United Nations Security Council o UNSC. Ayon sa PCO, isa sila sa mga ahensyang nasasabik na makakuha ng pwesto sa UN Security Council ng bansa. Ito ay kasunod ng unang naging anunsyo ng Pangulo sa 77th UN General Assembly Session na kinumpirma rin ni Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo. Kaugnang nito, sinabi ni Digital Media Services Yusek Emerald Ridao na gagawa ng communication strategies ang PCO para makakuha ng suporta para sa UNSC bid ng Pilipinas. June 2026 ang nakatakdang botohan sa UNSC at sisimulan na anya ng ahensya ang gagawin nitong pangangampanya. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Pinamamadali ng Makabayan Black Salon sa pamahalaan ang pag-develop sa Pag-asa Island at pagtatayo din ng mga permanent structure sa West Philippine Sea para sa 24/7 Territorial Security Patrol. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, sa pamamagitan nito ay mabilis na mapoprotektahan ang ating mga kababayang mangingisda at magagamit na ring pahingahan. Samantala, mariing kinundi na ni Castro ang pagbangga ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Giit ng mambabatas na mukhang lalala pa ito sa mga susunod na araw kung walang decisive action na gagawin ng gobyerno sa panibagong insidente. DCWG Ikakasa ngayon ng House Committee on Transportation ang investigasyon hinggil sa umunoy korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasama sa inimbitahan ang suspendidong si LTFRB Chairman Chofilo Guadis at ang dating executive assistant nito na si Jeff Tumbado. Inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa Department of Transportation, National Bureau of Investigation, Supreme Court Office of the Court Administrator at mga organisasyon ng driver at operator ng public utility vehicles. Matatandaan ni binunyag ni Tumbado na may 5 milyong pisong halaga umano
ang LTFRB kapalit ng prangkisa at nadawit pa dito ang Department of Transportation at Malacanang. DZGG. Inaasahan ng Department of Trade and Industry na malaki ang maitutulong ng suspension ng pass-through fees para maibaba ang mga presyo ng Noche Buena items ngayong holiday season. Ayon kay Trade Under Assistant Secretary Mary Jean Pacheco, base sa kanilang pag-iikot noong nakaraang linggo, ay nananatiling normal pa naman ang presyo ng Noche Buena items. Anya, dahil sa pagsususpinde ng pass-through fees, ay malaki ang naging kabawasan ng food manufacturers sa kanilang logistical expenses. Kaya naman mas mababa pa ang presyo ng mga Noche Buena items. Una nang sinabi ng ahensya na ngayong linggo ay asahan na mailalabas ang suggested retail price o SRP sa mga Noche Buenas items. DZGG. Bukas nakatakdang lumatay sa publiko ang panibagong palo ng taas presyo ng produktong petrolyo. Sa pinakahuling pagtaya ng mga kumpanya ng langis, aabot sa higit sang piso o piso ang itataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, posibleng maglaro sa 1 peso at 20 centavos hanggang 1 peso hanggang 50 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 1 peso hanggang 1 peso at 20 centavo hanggang 1 peso hanggang 40 centavo naman ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene at 90 centavo hanggang piso at 10 centavo naman sa gasolina. Tulad ng dapat asahan, ang dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mataas na demand ng langis sa global market, gulo sa Russia at Ukraine, giyera sa Israel at ang pagbabawas sa produktong petrolyo ng Saudi at OPEC. DZGG. Patuloy na hinihimok ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa Lebanon na magpa-repatriate o umuwi na lang sa Pilipinas habang hindi pa lumalala ang tensyon sa Southern Lebanon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, mas maganda na maaga pa lamang ay umalis na sa naturang bansa ang mga kababayan natin doon upang hindi na maipit pa ng kaguluhan. Sabi ni de Vega na inaasahang lalala pa ang sitwasyon dahil sa itinaas sa Alert Level 3 ang Lebanon, kasunod ng inaasahang pagbawi ng Israel forces sa naturang bansa dahil sa pagtulong ng grupong Hezbollah sa militanteng Hamas. Tiniyak naman ng ahensya na handa silang tumulong at umalalay sa pagsagot sa mga pamasahe ng mga Pinoy na gagasto o gugustuhin na makabalik sa bansa sa lalong madaling panahon. DZGG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Senador umapila sa ITO na imbestigahan ang pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa gitna ng resupply mission sa West Philippine Sea. DZGG. Patrol Report. Si Zara May Laureño may bit-bit ng balita. Sige nga Zara, ibitali mo. Kasamang Boyet, hiniling ni Senator Francis Tolentino sa mga international treaty at organization na imbestigahan ang pagbangga ng China Coast Guard at Chinese militia vessel sa barko ng AFP at Coast Guard habang naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon kay Tolentino, ang naturang insidente ay dapat na masusing maimbestigahan ng International Convention for the Safety of Life at Sea at ang Code for Investigation of Marine Casualties and Incidents ng International Maritime Organization. Sinabi ni Tolentino, chairman ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, na malinaw na ang pinakahuling insidente ng pagbangga ng CCG at Chinese militia vessels sa ating mga barko ay nagpapatunay na patuloy na pagbabaliwala ng China sa mga panuntunan ng international law at basic maritime safety. Binigyang diin naman ni Senator Risa Hontiveros na ang PCG ay mayroong karapatan na manatili sa West Philippine Sea at walaan niyang karapatan ang China na itaboy, saktan at banggain ang ating mga tropa na nasa karagatan.
Nananawagan din si Hontiveros sa international community na makiisa sa Pilipinas sa pagkondena sa panibagong karahasan ng ginawa ng China. Ako si Zara May Laurenio nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Maraming salamat, Sarah May Laurenio. Kinumpirma o kumpirmadong patay ang dalawang crew habang dalawa naman ang nawawala sa nasunog na barko sa Batangas City. Sa inisyal na report ng Philippine Coast Guard, posibleng nagsimula ang sunog sa kusina ng barko. Pero ayon naman sa arson investigator, Batangas City Fire Station, may sumabog sa main deck ng barko na malapit sa pilot house. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang Maritime Environmental Protection Group Batangas sa Petron Company para sa standby oil spill o standby oil spill boom bilang paghahanda sa posibleng oil spill. DZWG. Hinimok ni Manila Mayor Hani Lacuna ang publiko na maglilinis at magtitirik ng kandila sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na maagang magtungo sa sementeryo. Ito ay upang hindi na maabala sa pagdagsa ng iba pang maglilinis ng puntod dahil sa gipit na panahon bunga ng papalapit na barangay at SK election sa Oktubre at 30. Kaugnay nito, inihayag ng pamunuan ng Manila Police District o MPD na maaga silang magpapakalat ng mga tauhan sa mga sementeryo na sakop ng lungsod ng Maynila. Ayon kay MPD Chief Police Colonel Thomas Ibay, nasa 450 ang kanyang ide-deploy sa loob at labas ng Manila North Cemetery. Aabot naman sa 350 pulis ang ipapakalat sa Manila South Cemetery sa darating na Sabado. Dagdag pa ni Ibay, matapos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE, mas marami pang pulis ang ide-deploy sa mga sementeryo katuwang ang force multiplier. DZWG. Sinimula na ng South Korea ang kanilang joint aerial exercise ng Japan at US. Ayon sa South Korea military na isinagawa ang exercise malapit sa Korean Peninsula na siyang unang pagsanib puwersa ng tatlong bansa. Ang nasabing drill ay para mapalawig ang kapasidad ng bansa sa pagre-responde laban sa nuclear at missile threat ng North Korea. Inabibilangan ito ng B-52 strategic bomber. Gayon din ang mga fighter jet ng tatlong bansa. Noong buwan ng Agosto kasi ay napagkasundo ng mga leader ng tatlong bansa na gawing tauna na lamang ang nasabing drill. DZWG. Alright, so mga kababayan, mga minamahal kong viewers, dyan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo ng balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio ngayon pong araw ng Lunes, August, October 23, 2023. Yan, alright, Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok at pagsama sa akin sa loob po ng isang oras na ating balitaan. So, bukas po muli. At syempre, bagong lahat. Yan, salamat. Salamat po sa inyong lahat. At syempre sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa inyo po patnubay na ginagawa sa DZWG Broadcasting Studio. Salamat po. At higit sa lahat, sa pagtitiwala na ipinagkaloob po ninyo sa akin para ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po nitong paghahatid ng sariwang balita at impormasyon at serbisyo. Lord, thank you very much po. Maraming salamat. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laurenio, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo. Pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po muli bukas sa ating pong programang Barangay in Action, alas 11 hanggang alas 12. Sa hapon po sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Pagitang Pilipinas Worldwide! Magkita-kita po at magkapanooran muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DZWG, inyo ito, dito kayo ang bida.
Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.